Kadalasang pinangingilaga ng karamihan kapag sinabi ang salitang fungi. Pero alam nyo ba na mayroong isang uri ng fungus na pwedeng kainin? Actually, isang klase ng fungus na bukod sa pwedeng kainin ay mayroon pang health benefits. Yan ang mga mushrooms. Halika kayo, pag-usapan natin yan. O diba? Fungi pero nakakain. Kung kayo po ay tulad kong as much as possible mas nag-i-incorporate ng more plant-based foods sa diet, pwede po ninyong i-add sa inyong mga go-to foods ang mushrooms. Mayroon itong savory flavor pero mababa sa fat, mababa sa calories at definitely mababa sa sodium. Diyan pa lang sa mga yan, panalong-panalo ka na. Pero paano pa ako sabihin ko sa inyo mayroon pang iba pang health benefits sa mga yan? Ito ang ilan. Una, nakatutulong yan sa pagpapababa ng risk mo ng pagkakaroon ng cancer. Itinuturong dahilan yan dahil sa ganang mushroom sa substance na kung tawagin ay ergothioneine. Anong klaseng mushrooms? Pwedeng shiitake, pwedeng oyster, maitake, or yung king oyster. Alin man sa mga yan, pwedeng makatulong yan dyan. Sabi nga, mas maraming variety, okay lamang po yan. Nakatutulong kasi itong ergothioneine na ito sa pagpapabagal ng tinatawag na cellular damage kaya nakatutulong sa pagpapababa ng risk ng pagkakaroon ng cancer. Isang review po ang nailathala na nag-imbestiga ng 17 cancer studies at sinasabing average lamang po ng 18 grams of mushroom a day or around 1/8 cup lamang yan, pwede pong makabawas ng risk mo ng pagkakaroon ng cancer by around 45%. Malaki na yan, kaya mag-capitalize tayo dyan. Pangalawang benepisyo, nakatutulong po yan sa pagpapababa ng kolesterol. Pero mangyayari lamang yan kung gagawin natin yung pang-substitute sa red meat. Sabi nga po natin kanina, bandang unahan ng video, sabi po natin mababa sa calories, mababa sa sodium at mababa sa fat. Kaya nakatutulong ito kapag ginawa po ninyong meat substitute. Pangatlo, brain health. Isang pag-aaral sa Singapore ang nailathala at nagsasabing 2 cups lamang po per week ng pagkain ng mushroom ay nakatutulong sa pag-iwas sa tinatawag na mild cognitive impairment by around 50% lower risk. Imagine ninyo, 2 cups per week lamang, napakalaking tulong na. Hindi naman sinasabing araw-arawin po ninyo, pero malaki na ang maitutulong nito sa inyo. Pang-apat, gut health. Sabi nga natin, mas gusto natin ang mayroong mas maraming good kaysa sa bad bacteria dahil may role yan sa ating mga kalusugan. May role din sa mood at syempre sa ating mga healthy immune systems. Ang mga mushrooms po kasi ay maaaring makatulong sa pagbibigay ng prebiotics o yung mga nagiging pagkain ng ating mga good bacteria, kaya mas nagiging healthy ang ating medium. Idagdag na din po natin na mayaman din sa selenium, vitamin D at vitamin B6 ang mga mushrooms kaya nakatutulong talaga sa pagpapalakas ng ating immune system. Maraming mga luto ang pwede natin gawin sa mga mushrooms. Napakaraming recipes online na pwede po ninyong tingnan o gayanin. O di naman kaya magpakonsulta sa inyong mga friendly registered nutritionist dietitians upang mag-guide kayo sa tama pagdating po sa inyong mga food intake. At ayun, lagi ko sinasabi nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. Kaya naman narito pa rin po ako nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko, healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!